Ngayon mga lods, mga amigo, meron tayong inayos dito na Honda XRM 125 Fi. Ang issue ko nito ay kumakadyot at walang puwersa, lalong lalo na sa mga paakyat, sa mga akyatan. Kasi sabi ng customer, kapag tumatakbo yung kanyang motor habang bumubuelo siya at nagre-reduce siya para makabuelo, pag pihit niya ng silinyador, imbis na bumibuelo itong kanyang motor, parang hihilahin siya paatras. Kaya ngayon titingnan natin kung ano yung nasira dito, at panoorin niyo mga lods, mga amigo, kung ano yung nasira dito. At least meron na kayong makuhang idea sa inyong mga motor, lalo na kapag XRM 125 Fi rin yung inyong mga motor, tulad nitong inayos natin ngayon. At para malaman natin kung ano yung nasira dito sa loob ng kanyang makina, buksan muna natin dito sa kanyang bandang crankcase. Tanggalin ko lang muna ito lahat. Ayan, maluwag na lahat yung mga tornilyo. Tanggalin ko lang muna ito mga lods, mga amigo. Bilang isang mekaniko, maraming beses na akong naka-encounter ng ganito, tulad itong sa XRM 125 Fi ng ganito. Hindi clutch lining yung nasira dito kadalasan. Yung kadalasang nasira dito ay mamaya ipapakita ko sa inyo pag nabuksan na itong makina, at saka kung paano natin ayusin yung kanyang issue dito. At ituturo ko rin sa inyo kung anong yung mga dapat gawin para hindi kayo mapagastos ng todo kapag ganito yung nasira sa inyong motor. Kaya sana panoorin niyo ito hanggang sa dulo, kasi meron akong ibibigay na tips pagkatapos nito. At ayan, natanggal na natin yung kanyang crankcase at saka yung kanyang mga parts dito. Yung clutch yun na, at saka clutch housing yung hindi natin natanggal, at yung kanyang centrifugal or one-way clutch. Ngayon, para mabaklas itong ating one-way clutch, tanggalin ko lang muna itong kanyang tornilyo dito. Nahin natin itong maliliit na tornilyo, at saka natanggal na natin yung kanyang bearing dito sa clutch housing, at saka yung takip. Ngayon, luwagan na natin itong castle nut para matanggal na natin itong kanyang castle nut dito sa kanyang centrifugal o one-way clutch. Ayan, natanggal na natin. Dito na naman sa kanyang clutch housing, itong castle nut rin. Kasi hindi matatanggal itong kanyang centrifugal kapag hindi kasama yung kanyang clutch housing. Bumabangga yung kanyang gear sa ilalim dito sa kanyang clutch basket. Kaya kailangan talaga sabay sila na hugutin. Ngayon, hugutin natin. Tanggalin ko lang muna itong kanyang washer at saka lock, at saka itong washer din dito sa kanyang clutch housing dito para sa kanyang castle nut. Ngayon, subukan natin hugutin. Medyo matigas pa hugutin. Parang nag-stack up itong kanyang centrifugal dito sa kanyang crankshaft o shafting. Ayan, natanggal ko na yung itong kanyang clutch yoke, lining clutch yoke. Tapos hugutin na natin. Dapat malambot lang itong hugutin o madali lang tanggalin. Bakit? Tumigas siya at parang hindi siya magalaw. Nag-stack up ito, sigurado ako, dahil punong-puno na ito ng parang putik o dumi sa ilalim dito sa kanyang spline, kaya nag-stack up itong kanyang centrifugal. Ngayon, para mapagalaw natin, kailangan natin na pupukin ng konti dito sa likuran ng kanyang clutch bell o dito sa kanyang centrifugal. Ayan, gumalaw na siya pero matigas pa rin ng konti. Yan, nahila na natin, totally gumalaw na talaga siya. Ayan, natanggal na natin itong kanyang centrifugal. Ito pala yung nangyari, meron ng mga guhit dito sa ilalim ng kanyang clutch bell, kaya pala kumakadyot at saka walang puwersa. Ang laki na ng tama itong kanyang clutch bell, at ipapabunuhan lang natin yung kanyang centrifugal doon sa machine shop kasi wala pa siyang budget, at saka itong kanyang clutch lining hindi muna natin papalitan. At ito na, ikakabit na natin, tapos na natin na paabunuhan doon sa machine shop itong kanyang centrifugal, itong kanyang clutch bell, at nawala na yung malaking tama dito, yung malalim na mga guhit.
pantay na po siya. Yan talaga dapat. Kapag bumili kayo ng bago, makikita nyo wala siyang tama, walang guhit na malalim yung inyong centrifugal o clutch bill. At ito ngayon nawala na yung kaninang malaking tama kasi pinabuno na natin sa machine shop. Kasi yan yung pinakaugat ng pagkasira dito sa inyong motor at kung bakit kumakadyot at walang puwersa. Ayan o, tingnan nyo, wala nang tama, pantay na siya, nawala na yung mga malalim na guhit. At ngayon i-assemble na natin, tsaka mamaya susubukan natin, ipaparotis natin sa may-ari para malaman natin kung nawala na ba yung kanyang kadyot at kung may puwersa na ba siya itong kanyang motor, may arangkada na ba. Tanggalin ko lang itong dumi dito na kumapit dito na parang putik dito sa loob ng kanyang clutch dito sa lagayan ng kanyang lock washer at saka castle nut, kasi napakakapal na ng dumi, parang putik na hinaluan ng langis. At yan yung dahilan kung bakit matigas hilain yung kanyang centrifugal kanina, nag-stack up dahil sa mga dumi na dumikit at masyado nang makapal. Kaya bago ko ikinabit ay nilinis ko yung kanyang shafting at saka itong kanyang centrifugal para hindi na maulit yun yung pagka-stack up niya kanina. Ayan, mahigpit na yung kanyang castle nut dito sa clutch housing at saka dito sa kanyang centrifugal. At ngayon ito yung dapat gawin ninyo, ito yung pinaka-importante kapag nahigpit na yung dalawang castle nut. Kailangan talaga merong pre-wheel itong kanyang one-way clutch o centrifugal dito sa kanyang clutch Pag inikot nyo paharap, dapat kakagat siya, walang mawawala yung kanyang pre-wheel. Pag inikot nyo pabalik patras, mag-pre-wheel siya. Yan yung importante na tandaan ninyo. I-check niyo kapag mahigpit na yung dalawang castle nut. Importante talaga na may pre-wheel yung inyong one-way clutch o centrifugal dito sa kanyang clutch kasi kapag walang pre-wheel yan na ikabit ninyo, magbabaklas na naman kayo kasi pag cambio nyo pa lang, itatakbo na kagad yung inyong motor. Kaya importante talaga na may pre-wheel para pag cambio niyo hindi siya tatakbo kagad yung inyong motor, para magkaroon siya ng half clutch. Kasi kahit na clutchless itong semi-automatic na mga motorsiklo, meron pa rin siyang half clutch. Kapag ginapakan nyo yung kanyang cambio at hindi nyo pa siya bibitawan, kahit napigaan nyo yung sininyador ay hindi tatakbo yung inyong motor. Kapag binitawan nyo ng konti, kalahati, itatakbo na niya yung motor, kakagat na yung cambio o gear at saka yung kanyang semi-automatic clutch o kanyang pugal at saka clutch kakagat na siya. Kaya tatakbo na yung motor kahit na walang clutch o clutchless ito. Ito yung tinatawag na semi-automatic na mga motorsiklo. At naikabit ko na yung kanyang crankcase gasket. At pinaka-importante na wag yung kalimutan yung kanyang dalawang pin dowel dito sa kanyang crankcase para hindi lumihis yung inyong crankcase gasket at maiwasan natin na tumagas yung langis. At nilagyan ko ng grasa itong kanyang pressure plate dito sa kanyang clutching para hindi malaglag kapag ikinabit natin yung spring at saka yung kanyang bulitas. At kapag inilagay na natin yung kanyang crankcase cover mismo ay hindi siya malalaglag kasi nilagyan ko siya ng grasa para kumapit siya yung bulitas at saka yung kanyang spring dito sa kanyang clutch pressure plate o ano yung tawag sa inyo dito. Applicable ito kapag mag-isa lang tayo at kapag nakatayo yung inyong motor, magka-assemble kayo. Pero kapag nakababa yung makina at nakahiga itong makina ay di na kailangan lagyan ng grasa kasi hindi na siya malalaglag kapag ganun yung position. Or pwede nyo ihiga itong motor mismo kapag merong humahawak o meron kayong katuwang, meron kayong helper, pwede yun. Pero tulad sa atin, mahiya naman tayo sa customer kapag ganun. Madali namang maglagay ng grasa, lalagyan ko na lang ng grasa, pansamantala naman lang ito. At ngayon ikakabit na natin yung kanyang crankcase cover. At sa pagkabit nito kailangan nating ingatan na hindi malaglag yung nilagyan natin ng grasa sa loob, yung kanyang bulitas at saka yung kanyang spring. Kasi kapag nalaglag at naikabit na natin ay babaklasin na naman natin ulit at saka hindi mag-function yung kanyang clutching kapag wala yun yung bulitas at saka spring at kapag nalaglag yun.
sa pagkabit natin. Hindi gagana yung half clutch ng ating motor dito sa ating cambio kapag nalaglag yon, kaya ingat-ingat talaga, dahan-dahan lang sa pagkabit dito ang crankcase cover. At tulad ng ginawa ko, lagyan nyo lang ng grasa para kumapit siya at hindi malaglag. At ngayon i-assemble ko lang ito. Lagyan na natin ng tornilyo kasi naikabit na natin ng maayos at hindi na siya nalaglag yung nasa loob. Kaya higpitan ko lang itong mga tornilyo dito para magkaalaman na. Ayan, mahigpit na. Double check lang natin. Ayan, ayos, okay na, mahigpit na lahat. Na-double check na natin. Ngayon ikabit na natin yung kanyang exhaust pipe assembly o itong kanyang tambucho para mamaya subukan nating paanda rin. Ayan, nahigpitan ko na yung mga tornilyo dito sa kanyang tambucho. Kabit ko lang itong kanyang kicker. Tapos lagyan natin na bolt o tornilyo. Ayan, nahigpit na yung kanyang tornilyo dito sa kanyang kicker. Ngayon, ito yung pinaka-importante. Isa ito sa pinaka-importante na wag nyo talagang kalimutan itong kanyang langis. Tips ko lang sa inyo mga lods, bago nyo lagyan ng langis ay kailangan alamin nyo kung pumapasok yung cambio, pa-dagdag o pa-reduce. Yan yung subukan yung i-cambio-cambio. Kasi minsan pag hindi natin na-timing yung nasa loob ng kanyang cambio ay meron kasi yung guhit. Hindi natin na-itapat sa guhit yung kanyang arm at saka yung dito sa kanyang shafting ng kanyang cambio o spindle shaft ay hindi siya papasok kapag magre-reduce kayo. Kaya kailangan talaga double check talaga. Yan lang mga amigo, mga lods, para hindi kayo mahasil sa langis kapag nagbaklas kayo ulit. Iyan, okay na warm up na natin. Ipaparaptis natin ito mamaya sa customer. Maraming salamat po sa inyong panonood. Red Chip sa lahat. Peace and out. Shoutout sa dalawang nag-comment. Maraming salamat po.